nagsalita President Bongbong Marcos kahapon sa paggunita ng Araw ng Kalayaan at ang kanyang banat. Panoorin at basahin. Anong sabi? Lumaban ng patas araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpapaguran ng iba. Napakagaling ng talumpati at tagos sa kaluluwa ng tao kapag naririnig mo ito. Pero ang tanong, BBM, totoo bang lumaban ka ng patas? At ang tanong, paano nagiging patas na pinapatulan mo ang isang matandang presidente na si Duterte at ipinagkanulo mo sa ibang lahi at ipinadala mo sa ICC? Paano nagiging patas kung nakikialam ka sa investigasyon sa flood control dyan sa Senado? Paano nagiging patas kung ang lahat ng mga tao sa Pilipinas na nagsasalita sa tinatawag na freedom of speech o malayang paglalahad, malayang mensahe upang ipaabot sa gobyerno kung anong nangyayari, pero karamihan ay ipinapakulong mo? Paano nagiging patas ng katiwalian sa administrasyon mo ngayon ay sintro ang pagnanakaw at pangurakot? Paano mo ipapaliwanag ang mga mali-malitang pera na lumalabas ngayon sa sinasabi ng mga 18 Marines na maraming nakakatanggap ng malita sa administrasyon mo? Saan ang sinasabi mong pinagpapaguran ng ibang tao na ang nakikinabang lang kayong mga ilang politiko dyan sa gobyerno na ang ginagawa lang ay pangungurakot? Paano nagiging patas na ang katayuan sa buhay sa mga mahihirap at sa buong Pilipinas? Kayo ay nakatulog ng mahimbing sa malambot na kama. Kayo ay kumakain ng masasarap na pagkain na halagang libo-libo. Kayo ay nakatira sa malaking mansyon. Samantala, ang mga tao ngayon sa buong Pilipinas lubog sa baha at walang bahay dahil nililindulan at binabagyo at binabaha sa lansangan o saan-saang sulok ng mga liblib na mga lugar. Doon nakahiga, daig pa ang isang hayop. Paano nagiging patas sa pamumuno mo ngayon na puro kaguluhan, krisis ang pagdaramdam at nadarama ng buong Pilipinong sambayanan? Kaya bago mo sabihin, dapat hindi lang sinasabi, ginagawa at ipinapakita sa buong taong bayan. At ang huli, paano nagiging patas na mga OFW na numero 1 bayani nagbibigay ng asinso at ekonomiya sa bansang Pilipinas? Numero 1 taxpayer, numero 1 nagbibigay ng kontribusyon, pero sa panahon ng sigalot, gira at karahasan na nangyayari sa bansa, sila ay takot na takot at wala silang mahihingan ng tulong agad-agaran. Pero anong ginagawa mo? Nagibablita ka lang at wala kang nagawa kahit isang hakbang na magpadala ka ng eroplano para lisanin
at rescuehin ang mga Pilipinong OFW. Pero pagdating sa remittance, doon ka magaling. Kaya ang tanong, kung patas ba ang sinasabi mong pinagpapaguran ng iba? Bakit nakasintro ka lang sa remittance at buwis tax ng taong bayan? Isyo ngayon. Kung araw-araw ang tao lumalaban ng patas at ang pinagpapaguran ng ibang tao ay napupunta lang sa mga kamay ng mga politikong mga kurap at ganid. Ito lang ang masasabi namin sa inyo. Balang araw, itatai rin ninyo ang sumpa na tatai kayo ng putik. Dahil doon kayo nababagay, mga buayang demonyo sa gobyerno. Isyo ngayon.